Sabi mga kababayan ni Babe Romualdez, yung ambassador natin sa Amerika, the continuing tension in the West Philippine Sea far more serious than we think. Pwede nga daw mga kababayan na mawalan tayo ng bansa. What? Ganon po katindi mga kababayan. So pwede pala tayo matulad sa mga Hudyo, nawalan ng bansa sa napakahabang panahon mga kababayan. So, ganun pala katindi yung naging kapabayaan ng mga previous administrations. Ganun tayo hinodas po ng mga nakarang opisyal. Ito po si Romualdez. In-interview siya mga kababayan ni Karen Davila sa ENC. Yun ang kanyang dire warning mga kababayan. Kaya dapat umayos tayo dito po sa Pilipinas. Napakaseryoso yung napasukan natin pong problema. Kaya yung mga nagsasabing barkada natin yung China, mag-isip po kayo. But before natin ibigay sa inyo mga kababayan yung buong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo para maraming tao yung ating ma-inform. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya paulit-ulit ko po mga kababayan na sinasabi sa inyo, baka hindi ninyo siniseryoso. Napaka-critical po ang isyong ito. At importanteng gisingin natin yung ating mga kababayan. Huwag kayo magkakamali sa pagpipili ng ating mga leaders in the next election, in the midterm election, lalo na po sa presidential election sa mga kababayan sa 2028. Pag nakapili po kayo na pro-China, tapos yung ating mga maliligayang araw mga kababayan, lalo na mga kababayan kung ang mapili natin may dugong Chinese. You have to remember, nagsimula po ito mga kababayan matagal na. Right after na mapatalsik yung ating dating Pangulong Apo Lakay nang to make over po yung isang dugong Chinese na Pangulo. Tuloy-tuloy na siya hanggang last administration mga kababayan. Doon nagsimula na magsamantala mga kababayan yung mga Chinese dito po sa ating bansa. Ito yung sabi dito no, mga kababayan ni iwan ko kung napanood ninyo. Sabi ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, sabi niya, the continuing tension between China and the Philippines over the West Philippine Sea is far more serious than how people perceive it is, said Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. So sabi rito sa report ng Philippine Daily Inquirer, in an interview over ANC's Head Start, said it is time for the Philippines, along with its allies, Anya, to stand against the continuing aggression over the territory. Sabi ko sa inyo, yung strategy na ginawa po ng China, una, winikin po niya yung ating military and our political system. Ginulo niya mga kababayan yung politika sa ating bansa. Yung turmoil po, political turmoil na nangyari during the time of Marcos po. Ayun po nagsimula. Then sunod-sunod na siya. Hanggat na may mga movements na in-infiltrate po yung ating Congress at saka Senado. Kaya po pinatalsik nila yung American bases po dito.
Doon nagsimula yung creeping invasion po ng mga Chinese. And the rest is history, mga kababayan. Yung ginawa po ng China, naglagay sila ng mga tao po dito sa ating bansa, mga politiko na sympathetic po sa kanila. Na wala lang gagawin, mga kababayan, using their wealth, their money. Binarkada yung mga national officials natin. Para yung mga policy, mga kababayan, sympathetic sa mga Chinese. Kaya nga, pati yung armed forces natin, infiltrated po siya. You just imagine, pati yung mga kampo po, inayaan natin yung mga kampo ng ating militar po, malagyan ng mga towers ng China. You see, yung telecommunication system natin, mga napaka-importanting infrastructure po. Kaya malamang, lahat ng pag-uusap po dito ng mga opisyal, naririnig ng China, ng mga Chinese. Yan mismo yung sinabi po ni Romualdez. Kaya sabi niya, I think this is the time for us to really be together, all united into pushing back, because as I have said, the seriousness of this situation is far more than we think it is. Sabi po niya sa interview ni Karen. Sabi niya, some people think it is just politics, but it is very serious. We can actually lose the country. If we don't watch it, pwede niyang mawalan tayo ng bansa. What? Ganon katindi, ganon kaseryoso po, mga kababayan, ang ginawa ng mga previous administrations. Yung sinabi po ni Mao Diggs na pwede niya silang gawin na tayong province. Kahit pa joke-joke po yon, mga kababayan, masasabi ko po sa inyo, kasumpa-sumpa. So sabi ni Romualdez, that's how serious this thing is. One day, we may find that we don't have a country anymore. Sabi mga kababayan ni Romualdez. Kaya sabi ko sa inyo, in 2028, kailangang Marcos Romualdez pa rin po. Pag hindi, baka mawalan po tayo ng bansa. Tandaan po ninyo to na warning ni US, Philippine Ambassador to US, Babe Romualdez. Pero sabi niya rito, but the envoy noted that the country's officials should not escalate the problem. According to Romualdez, the Philippine government should still reach out to China as much as it can. This time, we should talk to them from a position of strength. In the past, we were always trying to appease them. We will do this. We will do that and everything else. Nothing has come out of it. More aggression took place, he pointed out. Tama, binarkada natin yung China. Pero yung nangyari po, lalo tayong pinagsamantalaan. What? But the envoy stressed that the Philippines should reiterate its demands and tell China to stop all these things that's happening right now. The tension between China and the Philippines grew following the August 5 cannon incident in Ayungin Shoal. Meanwhile, nag-warning po si Romualdez that many Philippine institutions are severely compromised by hackers. Mga hackers po, mga kababayan, na possibly serving the interest of China. Ganon katindi. Sabi niya, hackers can now get into various systems to spread false information as well as control people. Romualdez said, U.S. experts are coming to Manila to assess the country's cybersecurity risk amid reports that cyberspace is being used to sow division. Kaya ingat na ngayon, mga kababayan, yung ating mga officials, including our president, sa paggagamit ng mga telepono sa iba-ibang
agencies including the Palace. Sabi po niya ni US Ambassador Babe Romualdez, aware na niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Lahat na lang ng mga contractors kasi rito, including telecommunication system natin, inalaw ng previous administration na mga Chinese contractors. Sabi ko nga po mga kababayan na doon nga po sa Australia and Canada, pinagpapabaklas na po siya. Pati yung mga CCTV camera na naka-install po sa mga kalsada, pinabaklas po ng Australian government. Pero dito po, yung telecommunication towers po, nasa loob mismo ng mga kampo ng militar. Patay Malaysia. Mga kababayan lang yung mga authorities noon. At pinapaimbestiga na ito ng Kongreso. Pero parang hindi man po umaabante yung investigasyon. And the proposal na tanggalin po itong mga towers na to sa loob ng mga kampo militar. Parang may napakalakas mga kababayan na power na pumipigil sa kanila. Bakit kaya po? Ano niya Mr. Maravillas tingin mong power? Malamang mga kababayan, the power of money. Malakas yung bigay siguro po mga kababayan. So, sabi po ni Romualdez, the US would send some of its experts to first assess the situation and give us a complete picture of exactly how far this is becoming. Sabi niya, what's more important is that we are going to be given or will have to decide on the solutions that are going to be offered to us. Sabi ni Romualdez, that is really very important for us to do, to try to minimize any kind of penetration coming from other sources. Itong sinasabi niyang penetration from other sources, he is actually referring to China. Sabi po ni Romualdez, he was warned by the intelligence community, not only in Washington but also in Manila, that plans are in place to conduct some operations against several personalities including himself. Kasi siya yung pinag-iinitan mga kababayan. Very effective siya kasi ng ambassador to the US. So ini-smear campaign na siya. Yan ang sabi ni Romualdez. Siya din yung nag-connect mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa Washington. Maganda kasi yung kanyang relasyon sa Amerika. Siyempre, US ambassador nga po siya. Siyempre, nagsiselos yung China. Ganon mga kababayan. He said the plans were hatched following President Ferdinand Marcos Jr.'s successful visit to the US in the announcement of new Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA sites in the Philippines that would deter various threats in the Indo-Pacific. So alam na ninyo kung saan galing yung penetration na nangyayari po. Yung cyber attacks and penetration, yung paniniktik po dito sa mga agencies ng ating gobyerno. So sabi rito po, the Filipino diplomat cited the demonstration and apparently stage 1 that happened in Manila to call out Vietnam's supposed militarization in the South China Sea, which coincided with the Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo's visit to Hanoi. The demonstrations happened at about the same time Manalo would be meeting his counterpart in Vietnam, which Romualdez said proved that precisely they were able to hack our system. They were able to get enough information in advance that this was going to happen. So natiktikan po. Kasi possibly na-penetrate po yung ating mga telecommunication system.
Paano hindi ma-penetrate po na karamihan sa ating contractors po, pati yung isang telecommunication system natin dito, mga towers nakalagay na sa buong Pilipinas, Chinese po. You see, that's precisely trying to make it look like there's a discord between our allies and friends. So sinisiraan po yung relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Ganon. The Filipino diplomat also cited a case where a certain Mario reached out to media outlets and claimed that Romualdez was being recalled as ambassador due to supposed bribery and corrupt practices. Mario even sent a purported memorandum of the said recall order. Sabi po ni Romualdez, according to him, the smear campaign started about 2 or 3 months ago. We did not expect it to be a full-blown smear campaign, sabi ni Romualdez. What is really very disturbing here is the fact that they can use cyberspace to do all of this. They can actually manipulate memorandum, for instance. Ganon katindi po ang penetration ng mga enemies. Pwede nga daw mga kababayan na sa pamamagitan ng isang drone, ma-manipulate yung ating telecommunication system. Tapos, may bigla na lang magme-message sa'yo. As if yung mensahe galing doon sa kung sino na gusto nilang gamitin. Yun pala yung number ng telepono na hack na. So ganon kaseryoso, lalo sa military operations. Imagine kung may emergency pagkatapos na-hack na yung mga numbers natin, yung mga telepono ng mga importanteng agencies ng Armed Forces of the Philippines. Pagkatapos may nangyayaring emergency, hindi na makarespond kasi disabled na lahat yung ating telecommunication system po. Ganon ito kaseryoso. So ito yung resulta ng pagkikipagbarkada sa mga Chinese, mga kababayan. Pinasubo ng lahat yung buong bureaucracy ng ating bansa. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-ingat po tayo sa pagpipili ng mga leaders. Baka ang mapili natin mga kababayan, kandidato na pala ng mga Chinese. Di ba? So, mangyari niyan, nasakop tayo ng mga Chinese na wala man lang pong resistance. Walang laban, without a single bullet fired mga kababayan. Yun man talaga yung strategy nila. Kasi yung mga leaders natin, pro-China. Di ba? Sell out, mga kababayan. Nawalan tayo ng bansa. Na-reduce tayo sa isang, vassal state. So, natupad yung pagiging province natin na lang. What? Di ba? Nasayang yung lahat ng sakripisyo ng ating mga noble heroes, yung ating mga bayani na nagbuhis ng buhay para sa independence ng ating bansa. Tapos, balik tayo sa pagiging vassal state. Kaya po, ingat po tayo sa pagpipili ng mga bolero na mga politiko. Okay pa? Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.